abaka na to galing pa raw ng Mindoro. Pero pinick up na lang nila sa Calamba sa Laguna. Itong mga abaka na to ay pang 15 hectares. Dito lang po sa amin. $15,000 pieces. Panay, bitin. Ayan, ang tanim nito nasa December 4 daw po. Kaya dito lang muna siya. May mga fertilizer. Complete. Triple 14. Medyo kunang tayo ay makasuklihan. Adaras hindi yung kusina. Maganda nga yung bigla, kaya sabi ko nga po kanina, at ito yung pinakamagandang buwan kasi yung bigla. Kasi yung aming apakador is maputi-maputi. Panahon ti Kastila pa, yung nananduti ka, iti apaka. Apaka hindi regalo niya ako kanya tayo, regalo niya ako Diyos iti daga iti Pilipinas kapot at ti apaka hindi lang Pilipinas tinagkapot, ti apaka awang pulos niya ba na apaka yun ay storage niya. Pagkain niya, itinambak niya, inisiniksik niya dito at para mabubuhay yung kanyang mga anak. Kasi maraming nagpupunta na nagpatanim, wala namang bibili. Pero ngayon, asahan namin. Dalhin muna natin yung topsoil, ganyan. Ikanin nyo sa ibabaw, ganyan. Kasi masustansya yung topsoil. Ito ba? Ay, hinahalikan sa iyo unang. Hindi, ako lang naggawa na kasi ako nagtanim eh. Kaya swerte yan. Nag-umpisa kami doon sa Palawan, 17 form lang. Tanin nyo na. Nakarating ako, huwag kang paulit-ulit. Tandaan niyo ito ang magdadala ng kayamanan sa Baler Aurora, itong itinanim natin yung kauna-unahang tanim natin. Kaya hinalikan ko siya. Hello po, welcome po muli sa ating channel. Ngayon naman, sa araw na ito ay kami ay nagle-layout para sa pagtatayuan ng mga istaka ng apaka. Yan. So napakaswerte po ng aming barangay dahil kami ang pioneer barangay para sa pagtatanim ng abaka dito sa Aurora. So ang turo ng mga technician na distance ay 3 by 3 meters. At least 1.5 to 2 meters away yung abaka sa malalaking puno ng nyog. So sa araw na ito, mayroon akong kasamang 4 na pogi daw para mag-layout. Yan. So ang istaka ay 1,000 pieces para sa 1,000 na abakang itatanim sa mga susunod na araw. Kaya ginawa namin, itong straw, every 3 meters ay binuhol na namin para mas madali. Abaka program na ito ng PhilFida ay expansion ng abaka plantation sa Pilipinas dahil sa growing needs ng abaka fiber sa buong mundo. Sa buong Region 3, ang Aurora ang napili dahil kami ay nasa eastern part ng Pacific Ocean. Kung mapapansin nyo, ang mga plantation ng abaka ay mga probinsya na nasa harapan ng Pacific Ocean. So yung Bicol Region, Mindoro, sa Mindanao, karamihan ng mga magagandang klase ng abaka ay makikita sa mga rehiyon kung saan ito yung mga probinsya na nakaharap sa Pacific Ocean. Ilan sa mga products na nanggagaling sa abaka ay mga papel. Yan. Yung mga tea bags from abaka po yan. Yung mga pera natin. Ang pera natin is composed of 20% abaka fiber. Yung pera ng Japan ay composed of 80%
fiber naman. Yung mga karton na ginagamit ng mga padala centers, kagaya ng LBC, ay gawa din sa abaka. Kaya matibay. Maliban dyan, yung mga lubid na ginagamit sa mga barko, abaka din po yan ang source. Yan. So dito sa barangay namin, kami yung first 15 recipients ng abaka program na ito. Kaya yung mga katabi ko rito, ang number 1 na requirement nila dito ay yung mga magkakatabi na malapit sa kalsada. Yan. Kaya malamang dito sa pwesto ko ilalagay yung makina kung saan gagawing fiber yung mga abaka. Kaya yung mga katabi ko, kagaya ko din, ay kumuha na ng mga tao para magtulos ng estaka at magbutas. Okay, so sa pagtatanim, yan, ito na yung bungo ng abaka. Yung hukay ay approximately 1 foot ang lalim ng ating hukay. Then, sa pagtatanim, yan, ito na yung ating bungo ng abaka. Ayan. At, higit sa lahat, kagaya na rin ng nauna kong nabanggit sa inyo, sa pagtatanim ng lakatan, yung ating ipantatabon ay yung topsoil ng lupa. Yan. Topsoil ng lupa ang ipantatabon natin. Maglalagay na rin kami ng fertilizer na galing din sa DA. Yung fertilizer na ito ay complete. Sa gilid lang. Approximately 1 foot away. So bakit po 1 foot away? Para hindi masunog yung ating saging. Kahit anong pong halaman, kinakailangan, o kahit anong pananim, kinakailangan dapat ay mas malayo. Yung tamang layo lang. Yung distansya natin, distansya nila sa ating inorganic fertilizer. Pagkatapos niyan ay tabunan. Siyempre. So ganyan lang po yung pagtatanim ng saging na abaka. Para din tayo nagtatanim ng saging na lakatan at iba pang variety. Yan, isa pa pong importanteng tip. Kapag slope yung area, dapat itong bahaging may tubo ay nakaharap sa bundok. Hindi po nakaganon. Yan. Dapat siya nakaharap sa bundok pataas. So, ito makita niyo rin, makita ni Unoy. Okay, pagkatapos ng maghapon, ang naitanim lang ay nasa mahigit 100 na bungo ng abaka. Istakahan, siguro nasa 200. Tuloy uli nila bukas. Ang mga to, maiiwan na lang dito. Hindi naman siguro mawawala. Okay, nasa day 2 na po tayo ng pagpapatanim ng abaka. Okay, dito po. Pansinin nyo yung saging na ito. Ito ay saging ng unggoy. Dito sa amin. So, reason kung bakit ang abaka ay maganda sa mga coco plantation ay protektado sila ng mga nyog. So, dito, dahil sila
ay nasa parting mas mababa, nasa tabing kalsada, at nasa ilalim sila ng mga nyog. So mas maliit yung tendency na sila ay masira. Pero na lang kung malakas na malakas talaga siguro yung dadalaw na bagyo dito sa amin. Ilang weeks na nung mahulog ito? 3 ano? Mga nyog. Pwede pa sila. Ito yung mga nyog na ito nalaglag nung bagyong Ulysses. Pero kahit 3 linggo na silang na-stack, ay pwede pa rin sila rito. Pwede pa rin silang inumin. Kung kahapon ay 4 lang sila, ngayon ay 6 na sila para mas mabilis matapos yung trabaho. Merong nag-istaka, merong nagbubuhat, merong naghuhukay, nagtatanim. Yung mga damo na ito na-sprayhan nasa less than 2 weeks ago. Okay, pagkatapos ng 2 araw, ang naitanim ay nasa mahigit 500 na apaka. Sa Lunes ay kayang-kaya na itong tapusin kung 6 ulit silang pupunta. Sila ang matitikas.